Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 3, alas 8 ng umaga. Dito po sa atin sa Pilipinas. Sa ngayon po, kasalukuyan po merong bagyong Enteng sa Pilipinas. Pero naman, sa ganun pa man po, ako po ay nakikiramay po sa mga na namatayan dito sa Antipolo City dahil dun po sa buntis na meron pong natabunan po ng landslide dito sa Antipolo. Shoutout po sa inyong lahat po dyan, lalo na sa karatig bayan po natin sa Indonesia, sa Malaysia at sa Singapore at sa bandang Asia, lalo na sa Middle East, yung pinanggalingan ko sa Saudi Arabia, sa Middle East. Ito na nga po, pag-uusapan po natin ang tungkol po doon kay Canoli de Castro, ng dati pong Vice President ng Pilipinas. Sa ngayon po ay siya ay naglilingkod bilang isang broadcaster dito sa ating bansa. Ngayon po, kinausap po ni Noli de Castro si Attorney Torion na tungkol about to Kibuloy. Ang sabi nga, tama naman yung mga sinasabi ni Noli de Castro. Kung talagang wala siyang kasalanan, lumabas siya doon sa kanyang lungga na para sa daga, di ba? Tama naman yung sinasabi ni Noli de Castro na parang daga na sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos, the appointed of Son. Sige nga, saan ka nakakita ng ganyang appointed Son? Hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili. Na sana sinabi niya na siya ay walang pagkakasala. Humarap siya sa husgado, tapos sinasabi niya, dali niya sa korte. Di ba? Nang dinala na sa korte, hindi sa simipot. Tama bang pag-iisip yan? Kaya yung mga taong bayan dito sa atin, lalo-lalo na dito sa Manila, nagtatanong sila, siyempre magtatanong sila tungkol dyan, bakit hindi nga naman humaharap at harapin niya ang kanyang kaso. Lalo-lalo na yung Attorney Torion na yan, parang bingi. Dire-diretso siyang magsalita, parang wala siyang kausap. Hangal. Dapat, himay-himay lang ang pagsasalita kasi ini-interview ka ng social media. Broadcaster ang kaharap mo. Hindi yung dire-diretso ka magsalita para kang ikaw lang bida. May kausap ka, wala kang modo. Dapat na, kung ikaw may kausap, paano kung halimbawa na ikaw nasa korte ka na? Pwede ka ba magsalita ng ganyan dire-diretso? Hindi pwede yan. Yung asal mong yan, baka ikaw ay makulong. Bigyan mo ng panig, bigyan mo ng pagdaan ang pananalita ng isang taong kausap mo. Hindi yung dire-diretso ka. Ikaw turyong ka, namumuro ka na sa akin, ha? Kung natatabi lang kita, nasa pakna kita. Alam ko, kung ikaw ay Muslim, hindi ganyan ang mga Muslim. Ang mga Muslim, nakikipag-usap sila ng maayos. Hindi yung dire-diretso ka kung magsalita para kang bingi. Tama naman yung sinasabi ni Noli de Castro, kung wala siyang kasalanan, lumabas siya sa kanyang lungga na parang sandaga. Nasabihin niya siya walang kasalanan, siya innocent. Harapin niya sa korte, humarap siya sa korte, sa Senado, sa Kongreso. Harapin niya yan, hindi yung kung ano nung mga tapos tumatawa ka pa. Tama-tama naman sinasabi ni Noli de Castro. Umiinom ka ng kape, tapos tumatawa ka pa. Son of God, yung sinabi niya Son of God, yan ba Son of God? Para kang nakakatuwa. Tapos itong mga DD-shit katulad ni Vice President Sara Duterte, umatin po yan doon sa 39th anniversary ng KOJC.
dito sa Davao. Umatin siya. Diyos ko, nakakahiya siya. Isa siyang president, isa siyang vice president. Pinagtatanggol niya ang isang pugate, ang isang rapist, isang money isang child abuse. Pinagtatanggol niya, dapat kausapin niya na matiwasay ang isang akusado na isang wanted. Dapat sumuko ka na para ito ay ikatatahimik ng ating bayan. Nagkakagulo na nga, tapos dinadagdag ang peto ni Kibuloy. Dapat tinututukan na itong West Philippines Sea, tapos nagpapadagdag peto si Kibuloy sa ating presidente. Itong si Sara, wala talaga itong malasakit sa tao. Sa totoo lang, Sara, kung ikaw lang magiging presidente, mahihirapan ka. Sa totoo lang, hindi ka magiging ganap na presidente dahil puro sakit ng ulong binibigay mo. Tapos, magsasalita ka pa, tinanong ka kung nasaan si Kibuloy, ang sabi mo nasa langit. Walang masasamang taong nakakarating ng langit dahil si Kibuloy ay masamang tao. Paano yan makakarating ng langit? Wala pang taong nakakapunta ng langit. Kaluluwa lang, pero si Kibuloy hindi pwede makarating ng langit dahil yan ay isang akusado, isang wanted, isang kriminal. Hindi yan papayagan ni Lord na makapasok. Maaari makapasok yan dito sa lupa. Isa siyang demonyo. Sige nga, sa nakakita ng ganyan, isang pastor ng mga nilalang ng mga bata, pinagtatrabaho niya, tapos siya lang kikita. Hindi na siya naawa sa mga tao, tapos pinagtitinda niya, tapos silang kikita. Paano naman itong mga taong itong mga nagtatrabaho, tapos wala siyang kita, siya lang ang kikita? Yung hayop na Kibuloy na yan. Kaya pala yung mama niya, marami siyang mga nilokong tao. Tapos meron sa mga, ewan ko lang kung ikaw, dapat nga lang sa iyo, litisin ka sa United States, sa Amerika, para malaman natin kung sino ang pinuno ng mo, dahil kay napakasama mong tao. Sa totoo lang, hindi ka karapat dapat mabuhay sa tao, sa mundo, dahil ikaw ay isa kang hayop. Tapos ang mga kumakampi, itong mga si Bongo, si Bato de la Rosa, si Robin, si Pamelo. Si Pamelo, binilatan niya si Noli de Castro, di ba? Yan mga kumakampihan kay Kibuloy. Kaya Kibuloy, kung ikaw ay meron kang malasakit sa iyong mga tauhan, lumabas ka na. Tapos itong si Sara, dumalo pa doon sa burol ng namatayan doon sa KOJC. Tapos ang sinisisi ang mga kapulisan. Bakit siya? Bakit yung taong yan ay nagtambay dyan sa compound na yan nang wala pala siyang tulog, walang kain? Kasalanan ni Kibuloy din yan. Dahil gawa ng tawag nito, walang kain, walang tulog, pagkatapos pala may sakit pala siya. Dapat doon siya namamahinga sa bahay niya, hindi dinadama niya pa yung mga tao. Tama naman yun. Di ba? Kaya ikay Kibuloy, kung ako sa iyo, sumuko ka na, harapin mo ang iyong kaso para malaman ng taong bayan at mapapanood ka ng taong bayan na ikaw ay walang kasalanan. Kung ikaw man ay may kasalanan, pagdusahan mo ang iyong mga kasalanan dahil alam namin na ikaw ay meron kang kasalanan. Kaya ikaw ay nagtatago dahil takot ka sa iyong harapin mo ang iyong mga kaso. Kung talagang ikaw ay appointed of son, harapin mo ito. Ito siguro ang panahon na ikaw ay litisin ng taong bayan at litisin ka ng Senado at Kongreso. Pati ang judge, si Remulla, para malaman namin kung talagang totoong wala kang kasalanan at inosente ka.
Harapin mo ang iyong mga kaso. Hindi yung nagtatago ka na parang daga. Yan ba ang appointed son? Pagkatapos nagsusumbong ka kay Pamelo, saka nakakita ng appointed son na nagsusumbong ka sa isang ordinaryong tao laang. Samantalang ikaw Diyos, anak ka ng Diyos. Paano ka naging anak ng Diyos? Isa kang anak ng demonyo, di ka anak ng Diyos. Isa kang hayop. Napakasama mong tao, kaya kayo yumaman, kaya kayo yumaman dahil ganyan ka. Ginamit mo ang taong bayan. Kaya yung mga kulto mo, yung mga kasamahan mo, paniwala sa iyo dahil ikaw ay hindi ka naman nagbabasa ng Bible, puro haka-haka mo laang. Dahil ikaw ay may psychic sa utak. Oh. Diba? O sige, paano po? Maraming salamat po. Like and share po ang aking YouTube channel at pakipindot po ang button icon. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you.